Ngayon, pagdaan ko na Luzon, kailangan pa bang makilala ang isang tao para, okay, di ba? I-entertain o niya. Para i-entertain. Ako bilang isang taga Luzon, kailangan pa ba makilala yung tao para i-entertain? Yung gusto ko maramdaman sa Luzon, dito ko naramdaman sa Mindanao. Si Ferdinand de la Merced, o mas kilala bilang Philippine Looper, ay isang endurance hiker na may layuning lakarin ang lahat ng 82 probinsya ng Pilipinas upang makapagtala ng Guinness World Record. Ang kanyang paglalakbay ay alay sa katatagan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa bawat lalawigang dinadaanan niya, madalas siyang mainit na tinatanggap at sinusuportahan ng mga lokal na pamahalaan at komunidad. Ang kanyang misyon ay lakarin ang buong arkipelago. Isang makasaysayang loop sa lahat ng probinsya ng bansa. Ang kanyang layunin ay maging unang Pilipino na makumpleto ang paglalakad na ito at makilala ng Guinness World Records. At ang kanyang mensahe, ipagdiwang ang ganda ng Pilipinas, ang yaman ng kultura, at ang tatag ng diwang Pilipino. Hanggang nitong Oktubre taong 2025, nakarating na siya sa mga lungsod ng Dipolog, Zamboanga, Dapitan, at Pagadian bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Ngunit sa Negros Oriental, nagsimula ang isang mainit na issue. Habang naroon, pumunta siya sa isang remittance center para kunin umano ang perang ipinadala sa kanya. Nang hingan siya ng valid ID, wala siyang maipakita. Ayon sa mga ulat, Facebook page lang niya ang ipinakita bilang patunay ng pagkakakilanlan. Dahil dito, hindi siya nabigyan ng pera, at matapos ang insidenteng iyon, nag-post siya sa social media, inireklamo niya na hindi raw siya tinutulungan ng mga opisyal ng lalawigan, kabilang ang Provincial Tourism Office. Maraming taga-Negros ang hindi natuwa sa kanyang mga sinabi. Ayon sa ilan, bastos at hindi sensitibo raw ang tono ng kanyang mga post, lalo na't abala noon ang probinsya sa paghahanda para sa paparating na bagyo. Kasunod nito, nagsalita si board member Erwin Macias ng 2nd distrito. Ayon sa kanya, maghahain siya ng resolusyon upang ideklarang persona non grata si de la Merced. Sabi ni Macias, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng vlogger at malinaw na ito'y kawalang respeto sa pamahalaan at sa mga taga-Negros Oriental. Ang deklarasyong persona non grata ay simbolikong hakbang lamang. Ibig sabihin, hindi siya welcome sa lalawigan, pero hindi ito legal na pagbabawal sa pagpasok niya doon. Isa itong pahayag ng hindi pagtanggap sa asal o pahayag ng isang tao. Hati naman ang reaksyon ng publiko, may mga sumasang-ayon sa desisyon ng Provincial Board, at sinasabing tama lang na ipagtanggol ang dignidad ng lalawigan. Ngunit may ilan ding nagsasabing sana ay pinag-usapan na lang ito ng pribadong at hindi na pinalaki sa social media. Sa ngayon, hinihintay pa kung tuluyang maipapasa ang resolusyon. Samantala, patuloy pa rin ang usapan online kung saan muling napag-uusapan ang impluwensya ng mga content creator, at ang responsibilidad ng bawat isa sa paggamit ng social media. Kaya ako hinarang na halos ayaw kong pakawalan. Lugar ko, Luzon. Kwento ko lang mas maganda kasi malaman din ng mga kababayan natin kung bakit ano ko ng post na sinabi ko. Dapat ganito naramdaman ko sa Luzon, pero mas naramdaman ko sa Mindanao. Sub-Sahara! Mindanao! Kaya pasalamat ako sa mga kababayan natin dito sa Mindanao. Thank you. Sarap sabihin ko, Luzon, huwag na kayong bumawi. Totoo lang, kasi kaya inuna ko yung Luzon, kasi taga Luzon ako. Ngayon, pagdaan ko na Luzon, kailangan pa bang makilala ang isang tao para, okay, di ba? I-entertain o niya. Para i-entertain. Ako bilang isang taga Luzon, kailangan pa ba makilala yung tao para i-entertain? Yung gusto ko maramdaman sa Luzon, dito ko naramdaman sa Mindanao. Mindanao! Sub-Sahara! Yung kinakatakutan yung lugar. Yan pala yung hospitable. Yung pa, sila pa. Sila pa. Yung respetong naramdaman ko rito sa Mindanao. Saludo. Yes! Kasi pogi namin. Saludo ako sa mga kababayan sa Mindanao. Thank you. Kahit saan ako magpunta rin sa Mindanao, yung salubong sa atin,
mga kababayan natin na sobrang saludo ko. Hindi ko na pinaparamdam na pag darating ako ng mga munisipyo, hindi ko na pinaparamdam na naiiyak na ako. Pero, yun siya. Yun siya. Nandun ako sa point na yun. Yung shoutout sa Luzon. Shoutout sa Luzon ha. Lahat ng Certificate of Recognition, Mindanao ko naramdaman. Mindanao. Pag binagay ko sa bahay ko yan, Mindanao lahat. Certificate of Recognition. Hila, ang dami natin. Hindi ko nilalat ang Luzon. May mga Luzon din naman na hindi ko nilalat ang Luzon ha. May mga tiga Luzon din naman na sumuporta sa akin. Batanes, Catanduanes. Shoutout to LBC ha. So dalawa lang. Shoutout to LBC ha, lugar ko. Hindi, lugar ko ng LBC eh. Parang nakakaiyak na nga. Sariling lugar mo Parang pa. nakakaiyak na nga. Dumadaan ako sa lugar ko na Wala na. parang wala na. Walang pakialam. Yung mag-isa akong dumadaan, makikipag puntarak ako sa mga municipalities, hanapan ba ako ng ID? Naranasan ko yan sa Luzon. Luzon, shoutout sa inyo. Mindanao, hindi ako nilalapan ng ID. Sa lubong sa akin, sobrang ko. Sa Mindanao. Sa akin, Visayas natin, yung mga dinala ko sa Visayas, yung Samad Leyte, saludo rin ako dyan. Okay. Saka yung Bicol natin, Bikulan, saludo rin ako dyan. Basta Bisaya. Saludo Alright. ako. Yung... Hindi, kailangan mo na... Hindi, ang naramdaman ko kasi sa mga tiga Luzon, ang tataas ang ere natin. Totoo yun. Pwede magmurak? Para putang ina nyo! Okay na nyo. Oo, pala. Trending kay Naron Bisaya ang Tagalog. Trending. Oo, ito. Gusto pa na, no? Rasto ko na yung Tagalog. Paano mo ito? Ang ano ko kasi, sa mga tiga Luzon, ang tataas ang ere. Tataas ang ere. Yun. Sa Pilipinas ko pa rin. Pare-pareho na tayo sa Pilipinas. Kumakain ng bigas. Kababayan din. Kaya suportan. Dito kami, taga Mindanao.